Ako, sir, tanungin mo, dapat ituloy. Diba? Tuloy natin. Kasi nag-antay na yung mga tao eh. Bigyan ng mga tao ng tsansa na malaman ang katotohanan. Ito ang posisyon ni Senador Erwin Tulfo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Ngunit matapos maglabas ng desisyon ng Supreme Court na ipinapawalang bisa ang Articles of Impeachment na isinampa laban sa Vice Presidente, magkakaroon anya ng constitutional impasse kapag hindi ito sinunod. Hindi rin anya ito magandang ehemplo sa mga mamamayang Pilipino. Ngunit inihayag ni Senador Juan Miguel Zubiri na may ilan sa mga miyembro ng Senado na umaapila dito. Ayon kay Senador Migs, nirerespeto niya ang kanyang mga kasamahan na isinusulong ang resolusyon para umapila sa Supreme Court na muling ikonsidera ang desisyon nito sa impeachment case. Ngunit nanindigan ito sa kanyang posisyon na dapat agad na sumunod ang Senado sa pasya ng kataas-taasang hukuman dahil ito ay immediately executory at final and binding. Pinabulaanan naman ni Senador Erwin Tulfo ang naturang resolusyon batay rin sa pag-uusap ng mga senador sa caucus o pagtitipon na isinagawa ng mga ito bago magsimula ang plenaryo kahapon. Wala na pag-usapan namin kahapon doon pero there's no such resolution. Pag ang napag-usapan namin, humingi yung minority ng hanggang August 6 para ma-review. Sabi ni Senator Ping, kayo mga lawyer, okay lang kayo, Senator Kiko, Senator Pia, paano kami mga civilian? 98 pages. So, pumayag din si Senator Marcoleta. Actually, Senator Marcoleta, one sit, kahapon, finish. Pero nakiusap ang minority, bigyan nyo kami ng chance para ma-review. Pumayag po sila Senator Marcoleta. Wala pang inilalabas na bagong pahayag ang iba pang mga senador kaugnay ng desisyon ng Korte Suprema sa impeachment case ni Vice President Sara Duterte. Ngunit inaasahan na pag-uusapan ang lahat ng mga ito sa plenary session sa August 6 gaya ng napagkasunduan ng lahat ng miyembro ng Senado. Asher Cadapan Jr., UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahalagahan.